Gandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon ang pahayag ng isang PNP General. 3-star general ito. Bago lang siya nag-retire. Si Lieutenant General Fillmore Bondilles Escobal. Nagbigay siya ng pahayag tungkol sa kaguluhan na nangyari sa ating bansa. Itong ginagawa ng mga makakaliwa na sila yung nangunguna pag-file, pag-endorse ng impeachment complaint laban kay BP Inday Sara. So ito, mayroong post si Sir Jason sa 1 hour ago. So, pinost niya itong statement ni Lieutenant General Escobal. Basahin ko ha. The CPP political officers in the House of Representatives must be happy with what's happening in the country right now. Let's unite to remove them from Congress in the May 2025 election. So, ganda ang panawagan niya. Namamayagpag po ngayon itong mga makakaliwa o yung Makabayan Black, kasama na rin itong Akbayan. Kasi ang unang nag-file ng impeachment complaint, Akbayan eh. Ano rin ito? Makakaliwa rin ito. Tapos itong Makabayan Black, Party Alliance of Concerned Teachers, Gabriela, Kabataang Party List. Sila ngayon ang maligaya. Bakit? Kasi wala na eh, nagkakawatak-watak na tayo. Tignan nyo, pati Iglesia ni Cristo na napakatahimik na grupo. They are a peace-loving group. Kapayapaan lang ang hangarin ng Iglesia ni Cristo. Na napakataas ang respeto ko sa Iglesia ni Cristo dahil malaking contribution nila sa ating bansa. Bibihira, halos wala eh. Wala kong badlungon o yung pasaway na Iglesia ni Cristo. Kasi kung pasaway ka sa Iglesia ni Cristo, ititiwalag ka. So ang naiiwan lang dyan, yung matitino, yung sumusunod sa turo ng Panginoon, through their leaders, mga ministro. So ngayon, napuno na ang iglesia, magsagawa na ng malawakang rally. Magsagawa na sila, nagsalita na. At to me, this is a very good development kasi sinusuportahan nila ang opinion ng Pangulong Marcos Jr. na wag nang ituloy ang impeachment dahil hindi nakakatulong sa taong bayan. As simple as that. Kahit opinion lang yon, kahit request, kailan kung may paggalang ka pa, dapat pakinggan. Katulad nung panahon ni PRRD at ni BP Leni Robredo, mayroong gustong mag-file ng impeachment complaint laban kay BP Leni Robredo. Nung nagsalitang Pangulong Duterte, nung sinabi niya na ayoko, dapat matapos niya yung termino niya dahil binutuhan siya ng taong bayan. Nakinig sila. Walang nangyaring filing ng impeachment. Ngayon, nagsalita ang Pangulo na napakaganda naman yung kanyang hangarin para hindi ma-distract ang ating atensyon dahil ang dami pang problema ng bayan na dapat asikasuhin ng mga mambabatas, itinuloy pa rin. Di ano ngayon? Ayan. Kaya salamat naman sa Iglesia ni Cristo. Inaabangan na natin kailan kaya yung malakihang rally nila. Okay, so balik tayo dito sa panawagan ni General Escobal. Sabi niya, let's unite to remove from Congress itong mga makakaliwa.
Kasi yung party list, maganda ang hangarin ng party list. Para may boses sa Kongreso ang mga iba't ibang sektor, gaya ng mga farmers, fishermen, mga maliliit. Ito, sinamantala. Nagbuo daw sila ng mga grupo-grupo nila. Kaya lang, yun na. Iba ang ano. Ito na yung tinatawag nila na political and legal struggle. May dalawa kasi ang struggle ng makakaliwa. Armed struggle, pamamagitan ng New People's Army. Tapos itong political legal struggle, ito na, yung National Democratic Front, sasama sila sa eleksyon at nananalo nga. Before umupo si PRRD, ang dami nilang party list congressmen. Umabot ata ng 6 or 7. Mabuti na lang ngayon, halos natalo sila. Hindi nga sila nakakuha ng 2% votes. 2% of all votes nitong nakarang eleksyon. Talo na sana sa lahat. Kaya lang, nung in-adjust ang computation, kaya nakapasok ang 3. So, basahin natin ang mga comments ng ano. So, agree ba kayo dito sa panawagan ni Lieutenant General Escobal na basahin ko ulit yung kanya, the Communist Party of the Philippines political officers in the House of Representatives. Sino sila? Castro, convicted. Brosas, Manuel. Pang-apat na yung Akbayan na Serdanya ba yun? Versus Serdanya. Makakaliwa yan. Nandyan sila sa Kongreso. Must be happy with what's happening in the country right now. Talagang pumapalakpak sila. Dahil gusto nila mag-away-away tayo. Pinag-aaway nila ang Marcos Duterte. Huwag tayong papayag. Kaya bilib ako sa Pangulong Marcos Jr. Kahit sinabi ni VP Sara na point of no return, ayaw niya nang makipagbati sa Marcos. Sabi naman ng Pangulo, never say never. Ibig sabihin, ano pa rin siya? Nandun pa rin yung hangarin niya ng unity. O ako rin. Hangarin ko pa rin na sana darating ang panahon na mag-unite yung political leaders natin. Yun din yung ng iglesia. Gusto nila magkaisa tayo. Kaya yung rally nila is hindi anti-government Let's make this clear. Wala silang pinapanigan na political parties. Kaya lang, yung rally nila, gusto na nilang iparating yung mensahe nila na ayaw namin ng impeachment dahil mahahati tayo. Sinusuportahan nila ang panawagan ng Pangulong Marcos na huwag ituloy ang impeachment dahil masasayang lang oras, hindi ito nakakatulong sa taong bansa. So, yun. So, ang panawagan ng iglesia is win-win situation. Panalo ang Pangulong Marcos Jr. dahil yun ang gusto niya. Panalo rin si VP Sara dahil hindi matutuloy ang impeachment niya. So, win-win. Sa ngayon, ang natutuwa lang itong mga makakaliwa. Itong mga political officers ng makakaliwa na nasa Kongreso na gusto nila tayong paghiwa-hiwalayin. Kaya, panahon na para mag-unite tayo. Pagdating ng election, sabi ni General Escobal, May 2025, dapat tanggalin na yung makakaliwa. So, ano-ano yung mga, alam nyo na. Common sense na lang yan. So, hintayin natin ano ang development kasi nag-meeting ang mga kongresista at ang Pangulong Marcos sa palasyo kagabi. Fellowship dinner daw. I hope may magandang napag-usapan. Sana, ang napag-usapan doon is, sige, kahit na i-file yung dalawang impeachment complaint, kung talaga ang House leadership susunod sa hiling ng Pangulo, pwede nilang
i-tone down o hindi na uusad. Pwede yun. Kaya lang, kung matigas ang ulo nila at hindi na sila makikinig sa Pangulo, iusad nila, iakyat sa Senado. Sana hindi na aakyat sa Senado ang impeachment complaint. Ito, kaya lang, huwag po tayong mag-alala kasi kahit iakyat nila sa Senado, siguradong matatalo yan. Maraming senador na ayaw ng impeachment at siguradong ma-acquit po si VP Inday Sara.